Kumusta mga brad? Kapag sinabi nga po nating Honda Dash, syempre unang maisip ng mga tao dyan, mabilis. Mabilis ulit. Mabilis na naman. At higit sa lahat, maingay at mausok. Pero yung ingay naman niya, masarap sa tenga. Ganyan nga po siya naalala ng mga tao. Noong mga panahon nga po nakasikatan pa ng mga 2-stroke, isa po ang Honda Nova Dash sa mga halimaw pagdating sa kategorya niya. Ganon nga po siya kalupit. At marami nga din po ang nagsasabi na pagtatawanan nila daw nito yung tinaguriang King of Underbone, which is the Suzuki Raider FI. Kaya bago daw kayo magangas, sumaludo muna kayo doon sa mausok at malakas sa gas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, hindi na po natin matatanggi na isa nga po ang Honda Nova Dash sa pinakamatulin na 2-stroke nung kapanahonan niya. Marami nga po ang nagsasabi na sisibakin nandun nito yung tinaguriang King of Underbone. Mga King of Underbone na hinuhulugan pa ng mama yung mga motor nila. Pero syempre tapos na po ang kasikatan ng 2-stroke na ito. Matagal na po siyang na-phase out. Pero yung pangalan nga po niyang Dash, hindi po na-phase out. Yes po, sapagkat ipinamana nga po niya ito sa isang bagong sulpot or hindi naman bago. Basta nung nawala siya, naglabas sila ng isang 4-stroke na may pangalan nga pong Dash. At ito nga po ang Honda Dash 110 na isa nga din po sa mga naging series ni Honda Wave. At ganyan nga po yung naging itsura niya dati. For sure naman alam nyo yung motor na yan. Kasi naging available din naman yan dito sa atin, sa Pilipinas. Kaso pagkalipas nga po ng panahon, hindi na po yan nasundan. Bigla na lang siya naglaho na parang bula. Pero dito lang po sa Pilipinas yun. Yes po, dito sa Pilipinas wala na siya. Or kung meron man, mga second hand na lang. Pero sa ibang bansa nga po katulad sa bansang Malaysia, buhay na buhay pa rin po itong motor na ito. At ngayon nga po 2024, naglabas sila ng isang updated model na kung saan nga po ganyan na yung itsura niya. Dito nga po sa bagong Honda Dash, nagbago mo yung itsura niya pero nandoon pa rin yung pagiging parang Honda Wave niya. Hindi pa rin talaga nagkakalayo yung datingan nila. Pero kahit ganun nga po, isa lang naman talaga ang totoo doon. Hindi na siya available sa Pilipinas. At yun nga po ang masakit na katotohanan doon. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Honda Dash 125 na mayroong 124.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panay siya sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9.8 horsepower at 8,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Malaysian na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 90 km per hour. Pero kapag dinala nila sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.3 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 55 km per liter. So walang duda, matipid talaga paggawang Honda. At ito nga po ay 4-speed manual semi-automatic. Ibig sabihin may cambio pa din po siya, pero wala na po siyang clutch na pipigain. Pigain mo na lang yung ano mo. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre parehas na po itong naka-tubeless. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake na din po sa likuran. Kaso lang, wala pa din po itong ABS. Pero wala namang problema doon, okay lang naman yon. Yung pagiging disc brake niya sa harap at likod, panalo na. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 767mm at 142mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 105 kg. So para nga po sa isang 125cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, maliban lang sa kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw, katulad nga po na sinabi ko kanina, yung headlight niya, hindi pa rin talaga nalalayo sa mga ilaw ng Honda Wave. Ibig sabihin, gwapo talaga siya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-analog pa din. Analog siya, pero may mga kulay na. Kaya kahit mag-drive ka ng umaga, kitang-kita pa din siya. Kaso lang katulad nga po sa ibang mga motor, hindi pa po ito nakakiles. Disusi lang po siya. Pero wala din naman problema doon. May mga tao pa nga na gusto yung ganon, na disusi lang. Pero ako gusto ko yung disusi din. Pero dito, sigurado ako
gustong gusto talaga ng lahat to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayoko nabibitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito hindi pala recommended. Kaya pala hindi na dinala sa Pilipinas. At regarding nga po dito sa presyo ng bagong Honda Dash 125, ito nga po ay nagkakahalaga ng 6,599 Malaysian ringgit na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 82,000 pesos. So kung iisipin nga po natin mabuti, medyo mataas nga naman talaga yung presyo niya. Yung Wave RS6 na nandito sa atin, nagkahalaga lamang ng 60 plus. Samantalang ito umaabot ng 80 plus. Kaya panigurado dyan, tataas na naman ang kilay ng ibang tao. At paniguradong sasabihin, ay doon na lang ako sa ano, doon na lang ako sa isa, doon na lang ako sa Icon. Yung price range kasi niya, umaabot na doon sa, parang kapresyo na siya ng Honda Click 125. Pero panis pa rin siya sa Honda Click 125. Pero kasi yung presyo na yon, presyo lang naman sa Malaysia yon. Kung sakaling dalhin sa Pilipinas yan, kung sakali lang naman, panigurado magbabago din yung presyo niyan. Kasi nga magkaiba naman talaga ang presyohan ng iba't ibang bansa. Tsaka kung ilalabas lang sana ng mga motorcycle brand yung pinakapangmalakas ang motor nila dito sa Pilipinas, panigurado hindi na magrereklamo yung mga Pilipino. Sila na yung magrereklamo. Kasi nga, bago ipahatak, kakahuyan muna. Ganon nga po yung gawain ng ilang tao. Sabi kasi nila, mindset ba mindset? Pero kahit yun nga po, sana ilabas pa rin nila yung mga motor na hinihiling ng mga tao. Para naman kahit papano, marami na silang choices. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.